dalawang isip. Dahil isang mali mo lang, mamamatay ka. Tumango na lamang si Marlon, ngunit patuloy na nagtataka. Malalim ang kaalaman ng kasama pagdating sa panunugis. Ang buong akala niya ay driver lamang. Pagpasok ng kuweba, kagad na bumungad ang ilang taong walang malay. Nakagapos ang mga ito. Punong-puno ng sugat ang katawan. Sa kabilang banda, isang malaking pentagramo ang makikita. Punong-puno ng dugo ang lugar. Hanggang sa nakita ni Marlon ang kapatid. Kaso nga lang kasabay nito, ang pagkahuli sa kanila ng aswang. Umangil ng napakalakasang nilalang. Dali-dali itong nilapitan ni Manong at walang tigil na pinagsasasaksak. Ang buong akala niya ay maaagapan pa ang ingay. Kaso hindi na. Naalerto na ang lahat ng nilalang. Manong, masyado silang marami. Kakayanin ba natin to? Tama ka. Marami nga sila, iho. Pero wag mong mamalitin ang mga tao na nalalagay sa alanganin. Kapag buhay natin ang nakataya, nagkakaroon tayo ng dagdag na lakas. Alam kong may tangan ka. Magtiwala ka sa iyong sarili. Magtiwala ka sa gamit mo. Hindi to ang oras para panghinaan ng kalooban. Itinulak ni Manong si Marlon palapit sa mga aswang. Lahat ng madaanan, buong puwersang tinataga. Hindi nila alam kung gaano karaming aswang ang napatay. Sa kabilang banda hindi nagpatalo si Manong. Mabilis itong natutumba ang mga nilalang. Walang binatbat ang dami ng mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas, bumalik na ang mga kasamang umalis. Wala ring nagawa ang mga dumating. Sa tulong ng dalawang tao, naubos ang mga nilalang. Dumiretso si Marlon papunta sa kanyang kapatid at niyakap ito. Iho, mamaya na yan. Kailangan pa nating makalabas dito. Ilang minutong lumipas bago sila tuluyang nakalabas sa kuweba. Nagulat si Marlon dahil biglang tumigil si Manong. Bakit, Manong? May problema ba? Mas mabuting sunugin natin ang pugad nila, iho. Habang sinusunog ang lugar, patuloy ang dalawa sa pagkakarga ng mga orasyon upang tuluyang maselyo ang lugar. Dumiretso sila sa tahanan ni Manong, inagapan ng sugat ng kapatid. Anong klaseng ritual ba yung gagawin ng mga yun para mag-alay ng mga tao at hayop? Kahit ako, iho, hindi ko maintindihan eh. Malawak ang kanilang pamamaraan at maraming bagay tayong hindi maiintindihan. May mga nilalang na naghahangad ng kahabaan ng buhay, karagdagang lakas at kapangyarihan o ang pagiging immortal. Kagaya din natin sila, merong sinasamba, may pinag-aalayan para mapagbigyan ng hiling. Ang kaibahan nga lang siguro, marahas ang kanilang pamamaraan. Tapatin mo nga ako, Manong. Sobrang dami mong nalalaman . Bakit parang nanahimik kayo ng mahabang panahon kung kaya nyo palang pigilan yung mga ganito? Sa totoo lang, iho, nung araw na nakausap mo ako, gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Wala namang saysay eh. Hindi ko nailigtas ang kapatid ko. Nawalan ako ng ganang manugis sa mga aswang. Nawalan ako ng ganang tumulong sa mga tao. Kaya nagdasal ako at humingi ng gabay hanggang sa nakita kita. Alam kong ikaw ang sagot sa aking mga panalangin. Tahimik na buhay yung gusto ko eh. Kaso hindi ko makamtan hanggat alam kong nandyan yung mga nilalang. Kaya nung sinabi mo yung problema mo, alam kong ito na ang panahon para kumilos. Maraming salamat sa pagbabahagi ng katotohanan, Manong. Malaki may tutulong yan para sa akin. Anong plano, Manong? E di magpapatuloy na tayo. Tumulong tayo sa ibang tao. Hindi na siguro. Baka yun na yung huli ko. Tahimik na buhay talaga ang nais ko eh. Kung mahihingi ng tulong, handa naman ako. Pero hindi ko gagawin yan araw-araw. Payapa na rin ang puso't isipan ko. Eh siguro ito na ang tamang panahon para magsimula uli. Kahit naiintindihan ang desisyon sa buhay, hindi maiwasan ni Marlon ang manghinayang dahil malakas na manunugis si Manong.
Ilang araw silang nanatili sa lugar bago magpaalam. Manong, maraming salamat po uli ah. Maraming salamat po sa tulong niyo. Pero may tatanong lang uli ako para makasigurado. Kung sakaling kailangan ko ng tulong, pwede ba kitang lapitan? Bakit hindi? Asahan ko muli natin pagkikita. Dito lang sa sakayan. Lagi naman ako dito nakatambay eh. Puntahan mo lang ako. Hanggang sa muli. Mag-iingat kayo. Magmula ng araw na yon, kapag may bakanting oras si Marlon, dinadalaw niya si Manong upang pag-usapan ang tungkol sa aswang. Wala na silang nakainkwentro matapos ang kaganapan. Kaso nga lang sa paglipas din ng panahon, bigla na lamang hindi nasilayan ni Marlon si Manong. Wala nang bakas. Ilang ulit siyang nagpabalik-balik doon sa tambayan ng driver. Hindi na ito muling nakita pa. Ganun pa man, nagpapasalamat si Marlon dahil nakilala niya si Manong at nagkaroon ng direksyon ng buhay nito dahil sa simple niyang pagtatanong. Ang trahedya ng pagkawala ng kapatid, ito ang nagsilbing mitya upang magkaroon ng pag-asa si Manong na tuluyang tapusin ang matagal nang bumabagabag sa kanya. Tuluyang ubusin at gantihan ang pugad ng mga aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mayong. Walang eksaktong taon. Pook ng Negros. Napailing na lamang si Mang Mayong nang makita ang alagang baka. Nakatihaya sa lupa at wakwak ang tiyan. Naubusan ng dugo sa katawan. Hindi niya ikinagalit ang pagkamatay dahil inasahan na ito gawa ng kalusugan. Ang kinasama ng loob, inunahan ng nilalang ang kamatayan ng alaga. Ilang araw siyang hindi nakauwi dahil sa pangungopra sa kabilang bayan. Ibinilin ang baka sa kaibigan pero hindi nabantayan. Natagpuan na lamang ito sa ganitong sitwasyon. Batay sa bakas ng sugat at amoy na naiwan sa katawan, walang ibang matukoy na salarin kung hindi ang aswang. May ideya na rin kung sino dahil isang tao lang naman ang itinuring na mortal na kaaway, ang dating kasangga ng ama sa panggagamot, si Mang Dionisio. Bata pa lamang, nasaksiyan na ang pagkakaibigan ng yumaong ama na si Mang Tere at Mang Dionisio. Sa tahanan pa ito madalas natutulog, lalo na kung ginabi sa pag-uwi mula sa panggagamot sa iba't ibang lugar. Tinuring pang pangalawang ama. Maayos ang relasyon. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, humantong sa pagiging magkalaban. Sa katunayan, naimpluwensyahan si Mang Dionisio sa nakilalang matanda sa lugar kung saan ito nanggamot. Nakalimutan ang tungkulin dahil sa palaging pagsama rito. Inakala ni Mang Tere na mahalagang bagay ang nilalakad dahil halos araw-araw umaalis. Subalit napasailalim na pala sa isang sumpa. Huli na nang malaman. Naging aswang si Mang Dionisio. Maraming buhay ang nabiktima. At dahil sa hindi na madaan sa gamutan, hindi na rin mapigilan ang paghasik na pati maging sariling pamilya ay dinamay. Napilitan si Mang Tere na kalabanin ito. Sa hindi inasahan, napatay ang manggagamot. Ito ang ugat upang magalit si Mayong kay Mang Dionisio at ituring siyang kaaway. Ilang beses nang sinubukang tugisin, subalit hindi pa sapat ang lakas para tapatan ang aswang. Pare, pasensya ka na. Hindi ko talaga alam na ganito ang mangyayari sa baka mo. Kagabi maayos naman eh. Ilang beses ko pang tinignan. Nakatayo pa nga eh. Kung hindi ka nga dumating para hanapin, hindi ko rin malalaman eh. Pasensya ka na talaga ha. Sige na, huwag mo nang isipin yun. Inaasahan ko na rin na mangyayari to eh. Hindi ko lang matanggap. Una ng aswang ang kamatayan ng alaga ko. Sumusobra na siya. Sino pa ba?
Di si Mang Dionisio ang tinutukoy mo. Pare siguro, magdahan-dahan ka sa pagpaparatang. Oo, alam natin pareho kung anong klase ng tao si Mang Dionisio, kung gaano siya kasama. Pero kung makarating sa kanya yung mga pagdududa mo, malamang susugurin ka nun. May kasalanan man siya o wala. Di pasugurin mo. Nang makita niya kung paano ako magalit. Ilang taon na ako nagtitimpi sa taong yun. Masyado nang malaki yung kasalanan niya. Ito naman nagagalit ka. Umuwi ka nga muna para makapagpahinga. Ako nang bahalang maglibing nitong baka mo. Pero pahingi muna ng panginom. Nakakagana magtrabaho kapag may tinutunggang lambanog eh. Isang galon ang gusto ko, sige na. Puro ka lang banog. Asawain mo na lang kaya si Aling Merna para araw-araw ka may tinutungga. O ito, pagkasya mo na lang yung perang meron ako. Wala pang sinahod sa pagkukopra kaya pasensya ka na rin ha. Ikaw nang bahala sa baka, uwi na ako. Siguraduhin mo ha, maayos yung pagkakalibing. Huwag mo subukan kumuha ng parte para gawing pulutan kung ayaw mong maging aswang. Ito naman nag-uutos na nga lang, nananakot pa. Sige na, ako nang bahala dito. Salamat sa pera. Pagdating sa tahanan, hindi makatulog si Mayong. Naiisip pa rin ang kahihinatnan ng alagang baka. Ilang taon na itong inalagaan. Ito ang nabili mula sa unang sahod ng pangungopra. Nang sumagi sa isip si Mang Dionisio, dali-dali siyang bumangon at tinungo ang silid ng yumaong ama. Hindi lang ordinaryong manggagamot ang tatay na si Mang Tere. Meron siyang nag-iisang sandata na walang ibang nakakaalam kung hindi sila lamang dalawa. Katulad pa rin naman ng tipikal na patalim. Subalit ang kaibahan, merong bisa at basbas ng mga engkanto. Malakas ang puwersa kung ilalaban sa elemento. Saka lamang lumalabas ang taglay na kakayahan kung kailangang gamitin. Hindi ito madaling mapasunod, lalo na kung ang hahawak ay may masamang hangarin. Mula sa lumang kahon, inilabas ni Mayong ang sandata. Pagkalis ng balot na tela, tumambad ang patalim na kung tawagin ay Chris. Nakakapagtaka. Naisipan mong hawakan ng sandata. Sana sa puntong ito, kaya mong gamitin. Wika ng boses. Naririnig ito ni Mayong sa kanyang isipan. Di pa ako sigurado. Pero balang araw gagamitin ko yan. Sa ngayon, pag-iisipan ko pang mabuti kung ito na ba ang tamang panahon para ilaban ng Chris. Ikaw na rin ang nagsabi. Saka lang gagamitin kung kinakailangan. At isa pa no, hindi ito pwedeng makita ng kung sino lang. Siyang tunay kaibigan. Hindi ako nagkamali na ipamana sa iyong ama ang Chris. Likas kayong matapang. Mapag-alaga sa biyayang ipinagkaloob. Nakakalungkot lang isipin na pumanaw sa ganung paraan ang iyong ama. Pasensya na kung wala ko naitulong para maisalba ang buhay ni Mang Tere. Pero isang bagay lang ang masisiguro ko sa iyo. Ako ay magiging katuwang mo sa paghihiganti. Hindi na nagsalita si Mayong. Alam niya kung paanong mag-isip ang engkantong gabay. Hindi to pumapayag na patawarin ang may kasalanan. Buhay para sa buhay. Tinitigang mabuti ang Chris. Wala sa oras na naalala ang ama. Mabibilang lang sa daliri ang beses kung kailan ito nagamit pero malupit ang naging resulta. Lahat ng tinugis na aswang. Walang kahirap-hirap na napupuksa. Maliban na lang sa huling nakarap. Balang araw gagamitin kita. Huwag kang mainip. Dahil nararamdaman kong malapit na ang oras na yun. Mararanasan muli ang makipaglaban. Binalik niya sa kahon ng sandata. Pagkatapos ay lumabas para asikasuhin ang ibang bagay. Kaso nga lang napadaan si Mang Dionisio. Tuluyang naudlot ang planong pagtatrabaho ng malapit na ito. Sinalubong kagad. Hindi hinayaang makaapak ng bakuran.
Ano sa palagay mong pakay mo dito? Malinaw kung sinabi sa'yo, huwag kang pupunta sa lugar na to. Kaagad tinawanan ni Mang Dionisio ang binata. Tinignan nito mula ulo hanggang paa. Mayong, matagal na nung huli tayong nag-usap pero walang pinagbago. Ang bastos ng bunganga mo. Parang kailan lang, tinatawag mo pa akong pangalawang tatay. Anong nangyari ngayon? Ang laki ng pinagbago mo, porket natutunan ang gawain ni Tere. Gaano ka ba kahusay? Baka gusto mong subukan natin. Mukhang marami kang bakanting oras, Manong ah. Nakuha mong magamon kahit tirikang araw. Kapag pinakitaan kita, baka matunaw ka kagad. Gusto ko ang tabas ng dila mo. Marunong sumagot. O siya, sige, kung marami kang ginagawa, baka sa susunod, pwede mong pagbigyan ang aking kailangan para magkasubukan tayo ng lakas. Wika ni Mang Dionisio. Tinapik sa balikat si Mayong. Alam niya ang ganitong pamamaraan, kaya tinapik niya pabalik ang matanda. Mahusay. Hindi ka talaga maiisahan. Sinundan na lamang ito ng tingin ng binata. Pagkuhay na baling ang pansin kay Bart, tumatakbo papunta sa kanya. Uy pare, hinahanap ka ni Boss Magno. Kailangan ng dagdag tao sa operasyon nila, ipunta mo na. Maliban kay Mang Dionisio, isa sa nagpapasakit ng ulo niya itong si Bossing Magno. Ang nasabing tao ang kinikilalang leader ng maliit na sindikato ng lugar. Hindi naman nagpapalaganap ng kasamaan, pero may mga pagkakataon nag-uutos ng pagpatay. Minsan na siyang nasali sa operasyon nung wala pang alam sa galawan ng grupo. Ano ka ba naman, bakit mo ko tinuro? Alam mong ayaw ko madawit sa grupo ng mga yan eh. Mamaya utusan pa akong pumatay. Ano pa bang magagawa ko pare? Alam mo naman na wala akong karapatang humindi sa kanya. Hawak niya ang leg ko. Kung hindi ako susunod, baka singilin ako sa utang ng sugarol kong ama. Kulang yung kaluluwa ko para ibayad dun ha. Sige na, ngayon lang naman eh. Meron siyang mahalagang iuutos. Ikaw lang daw yung mapagkakatiwalaan eh. Ako lang yung mapagkakatiwalaan. Tungkol saan? Aba malay ko, magbihis ka na lang kasi. Puntahan mo na. Dahil sa kuryosidad, pinuntahan ni Mayong ang tahanan ni Bossing Magno sa kabilang sitio. Pagdating ay walang katao-tao sa lugar, pero nag-aantay ito sa loob. Siniguradong nakasara ang mga bintana at pintuan bago simulan ang usapan. Boss, hindi pa ako pumapayag sa utos mo ah. Nandito lang ako kasi gusto ko malaman kung ano yung sinasabi ni Bart. Bagay na ako lang ang mapagkakatiwalaan. Pakalinaw ho para maintindihan ko. Alam ko ang gawain ng yumao mong ama. Hindi lang siya ordinaryong manggagamot. Tumutugis din siya ng aswang. Balita ko pa, may sandatang gamit para sa pakikipaglaban. Patalim na madaling makapatay ng ganong uri ng nilalang. Tama ba? Natahimik si Mayong. Gulat na napatitig sa kausap. Sa natatandaan niya, walang ibang nakakaalam ng bagay na ito kung hindi silang mag-amalang. Kaya ganon ang pagtataka nang banggitin ito ni Bossing Magno. Sabihin niyo sa akin, paano niyo nalaman ng bagay na yan? Pinapasundan mo ba si tatay noon? Kami lang kasi ang nakakaalam tungkol dito eh. Tanong ni Mayong. Hindi mapakali. Gustong malaman ang katotohanan. Noong araw, iniligtas ako ni Mang Tere laban sa aswang. Kung hindi dahil sa tatay mo, malamang matagal nang naagnas ang katawan ko. Mayong, siguro naman ibinilin sa iyo ang sandata. Gamitin natin sa tamang paraan. Pakiusap, tulungan mo ko. Babayaran kita kahit magkano. Sabihin mo lang ang presyo. Napatras si Mayong. Pinakaayaw ang ganitong usapan, lalo na kapag may presyong babanggitin.
Handa akong tumulong kapag usapang aswang. Pero bakit may halaga? Magbabayad kayo para tumugis ng nilalang. Hihindihan kita kagad. Pasensya na po pero parang iniinsulto niyo ako eh. Ang pagpuksa ng ganitong halimaw, likas para sa kagaya ko manunugis. Kumikilos ako kahit walang bayad. Ang kailangan ko lang, sapat na rason para patayin ang aswang. Pero pasensya na ho. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako makikipagtulungan sa inyo. Naisip ko kasi na baka patibong lang yan eh. Para pumatay ng inosenteng tao, kagaya ng pinagawa niyo noon. At isa pa, may trabaho na ako sa kuprahan. Hindi mo ako pwedeng hindihan. Dahil alam kong gusto mo ring gumanti sa taong yan. Hindi mo ba itatanong kung sino? Kung galit ka, mas mainit ang dugo ko sa kanya. Napukaw ang atensyon ni Mayong. Lumapit at naupo sa tapat ni Bossing Magno. Wala akong ideya kung sino ang sinasabi mo pero sige, tutulungan kita. Pero para mas maganda, wag mo nang sabihin kung sino. Para magkagulatan kung sakaling magkaharap na kami. Anong detalye? Bakit kailangan patay ng aswang na yan? Pinaliwanag ni Bossing Magno ang buong detalye. Pagkatapos mapakinggan, nakipagsundo siya pero walang perang pinag-usapan. Tumulong siya ng walang kapalit. Gusto lamang ay sapat na dahilan para puksain ang isang nilalang. Nang sumapit ang takdang araw ng pag-alis para puntahan ang kabilang lugar kung saan naroon ang makakalaban, dala ni Mayong ang sandatang kris. Naging maingat sa paligid, lalo na sa nakakasalubong. Pagdating sa opisina ni Boss Magno, kagad siyang pinatuloy ng nakaabang na tauhan. Ikaw ba si Mayong? Rolly ang pangalan ko. Tauhan ni Boss Magno, pasok ka. Wala tayong oras na sasayangin, kaya sana makipagtulungan ka na maayos. Nakikita mo naman ang labas, hindi ba? Maraming tao. Ibig sabihin maraming mga matang nakabantay. Teka, ano ba yung dala mo? Panlaban. Ang sabi ni Bossing Magno, hindi ordinaryong tao makakalaban dito. Tugon ni Mayong. Dali-daling itinabi ang dalang sandata. Mabuti naman pinaliwanag na sa'yo para hindi na mahaba yung pagpapaliwanag ko. Lahat ng nakikita mong lote na pinagtatayuan ng establishmento, mga tindahan at pagmamayari ni Bossing. Ako ang taga-sigil ng upa, pero sa dinami-dami ng tao dito, may isang grupo na ayaw magbayad. Sila ang sisingilin natin. Teka, marunong ka bang umawak ng baril? Tanong ni Rolly. Inilabas mula sa kon ang armas, sabay abot kay Mayong. Hindi ko kailangan yan. May sandata ako rito. Kailan ba natin sisimulan? Kailangan ko makabalik agad. May trabaho pa nag-aantay sa akin eh. Masyado kang mainit bata. Mas mahalaga ba yung trabaho na yon kaysa dito? Boy, malaki ang kita kapag si Bossing Magno nag-uutos. Huwag mo akong itulad sa inyo. Mukha kang pera. Sandali, may iba ka bang kasama? Tumayo siya at hinawi ang kortina sa bintana. Mula dito ay bumungad ang pagmumukha ng isang lalaki. Nagulat at kumaripas ng takbo. Dali-dali namang lumabas si Rolly para humabol. Sumunod si Mayong bitbit ang sandata. Masama ang kutob niya dahil sa reaksyon ni Rolly at sa pagdala nito ng baril. Pagkatapos ng habulan, nakarating sila sa masukal na bahagi ng kagubatan kung saan merong iba pang nag-aantay kasamahan ng lalaking hinabol. Tignan mo nga naman oh, kagaya pa rin ng dati. Nagpapadala ng isa sa opisina para magmanman, tapos kakaripas ng takbo papunta rito kung saan may nag-aantay. Mga tuwag. Kapal lang mukha nyo ah. Kayo na nga tong may utang, kayo pa ang may ganang manggulo. Nasaan ang magaling yung amo? Lumapit na si Mayong sa kanya. Nagulat ang kabilang grupo nang makita siya. Hindi inasahan na may kasama si Rolly. Siyempre may kasama na rin ako. Alangan naman kayo lang. Ano dating gawi ba? Bakbakan?
Nagkatinginan ang mga kalalakian. Pagkatapos ay tumabi para makadaan ang taong nasa likuran. Papalapit pa lang ito. Nakilala na ni Mayong. Oo, pero sa pagkakataong ito, ako ang Mayong, anong ginagawa mo dito? Ah, ikaw ang bagong kaalyado ni Magno. Sakto pala eh. Dito na tayo magkakasukatan. Magkakilala pala kayo niyan. Yung damuhong yan, yan yung hinaharap sa akin ng amo. Imbis na magdala ng pambayad, nagyayaya pa ng away. Siguro naman, hindi ko na kailangang ipaliwanag kung anong klase ng halimaw makakalaban natin. Sa totoo lang, nararamdaman ko na ikaw na yung pinapatrabaho. Panahon na nagtakda para magkasubukan tayo, Mang Dionisio. Matapos magsalita ni Mayong, sumugod ang mga tauhan ni Mang Dionisio. Naunang magpaputok ng armas si Rolly. Wala pang ilang minuto, may aswang na bumagsak. Si Mayong naman sa kabilang banda ay hindi nagpauli. Inilabas mula sa pagkakabalot ang sandatang Kris. Hindi pa tumutulong ang gabay, pero malakas na ang pinapakita niyang puwersa. Bawat atake, may aswang na nalalatayan ng patalim. Kahit daplis ay malubha ang kalagayan. Ilang sandali pa ang lumipas. Kalahati sa kabilang grupo ang nalagas. Ay, hindi mo ba ako isasali sa laban? Huwag mo namang suluhin. Kumalma ka lang dyan. Kapag kailangan ko ng tulong mo, sasabihan kita. Uy, sino kinakausap mo? Baliw ka ba? Umiling na lamang si Mayong sa tanong ni Rolly. Tumawa ng tumawa ang engkanto. Hindi nagtagal ay muling nag-umpisa ang laban. Sa puntong ito hindi mapigil ang puwersa ng Kris. Tila may mga boltaheng lumalabas. Tumulong na ang gabay sa kanya. Bawat wasiwas ay may aswang na bumabagsak. Hindi lang nasusugatan. Halos lahat ay nahati ang katawan o hindi kaya napupugutan ng ulo. Aba ayos yan ah. Makabili nga din ng Chris. Maganda palang ilaban niya sa ganitong sitwasyon. Ay, anak nang. Tumakas si Dionisio. Wika ni Rolly. Hindi niya alam ang kakaibang katangian ng kasama. Ang buong akala ay normal na sandata ang hawak nito. Kaso nga lang, ginalugad nila ang buong paligid. Nakatakas si Mang Dionisio. Walang naiwang bakas. Alam ko ang bahay ng matandang yon. Pupuntahan ba natin? Tama na siguro yung nangyari sa gabing to. Umuwi na lang tayo at magpahinga. Antayin natin yung susunod na utos ni Bossing. Hindi pwedeng pangunahan yung desisyon yun eh. Pagdating ni Mayong sa tahanan, hindi pa tapos ang laban. Uy, tumakas ka kanina pero nag-aantay ka lang pala dito. Anong nangyari? Naduwag ka ba kanina? Mas maiging tayong dalawa lang ang magharap. Wala nang ibang tao. Sa wakas nakita kong sandatang palihim na pinagmamayabang ni Tere. Ilang beses kong hiniling na makita yan. Hindi ko alam. Ngayong araw ko pala masasaksiyan. Tignan natin kung gaano kakahusay sa paghawak niyan. Hinugot ni Mayong ang Kris. Naganda sa laban. Sige na tanda. Tapusin na natin to. Ilang ulit na kalmot ang binitawan ni Mang Dionisio. Pinupunterya ang mukha ni Mayong. Balak niyang puruhan ang mata ng binata. Alisto naman si Mayong sa pag-ilag. Mas lalong naging mabagsik. Mas lalong naging mabilis ang nilalang. Walang tigil sa pagsugod. Umabot din sa punto. Nahirapan sa pag-iwas si Mayong dahil sa bilis nito. May pagkakataon na nabibitawan ng patalim. Kalaunan, sinangga na lamang ang braso sa atake ng aswang. Tumilapon pa, bumangga sa kalapit na puno. Meron kang sandata, pero hindi ka marunong gumamit. Naubos na ba ang lakas mo, Mayong?
Masyado mong ginalingan kanina. Mas maigi siguro. Ibigay mo na sa akin ang sanda. Sinubukang hawakan ni Mang Dionisio ang sandata. Kagad niyang nabitawan nang maramdaman ng puwersa na milipit sa sakit ang matanda. Dali-daling tumayo si Mayong at kinuha ang kres. Napatitig sa patalim dahil sa hindi inaasahang kakayahan. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na maramdaman ng ganong bisa. Anong klaseng patalim yan? Anong ginawa sa kamay ko? Napatingin si Mayong sa kalapit na puno. Mula sa naglalaki ang sanga, nakita ang engkantong gabay. Tuwang-tuwa habang nakatitig kay Mang Dionisio. Kawawang tao. Hindi alam na pinaglalaroan lang siya ng elemento. Siraulong gabay to Nandyan lang pala. Hinayaan pa akong gulpin. Pasensya na. Masyadong matagal nang huli ako mapalaban. Kaya mas magandang maglaro muna. Pero wag kang mag-alala. Kayang-kaya mo ang isang yan. Mahinang uri. Tinitigan ni Mayong si Mang Dionisio. Nakatitig pa rin sa kanya. Ilang sandali pa kahit hirap sa kalagayan, pinilit magbago ng anyo. Sa puntong ito, naging mahina kumpara kanina ang mga atake. Wala nang lakas kaya madaling nakabuelo si Mayong. Isang latay ng kris sa katawan ng aswang. Humandusay kagad sa lupa. Nagulat ang binata. Hindi ganito ang inasahan. Mababang laban ang naisip dahil sa pinamalas na lakas nito kanina. Kaso nga lang ngayon, bagsak na ang kalaban. Sabi ko naman sa'yo mahinang uri ng aswang yan. Nagawa mo ng patayin ang taong pumatay sa iyong ama. Masyadong mabait ang iyong tatay. Nang ibabaw sa kanya ang pagkakaibigan, kaya hindi niya natapos ang buhay ni Dionisio. Yan naman ang ginamit na aswang upang lamangan ang tatay mo. Maraming salamat sa lahat ng impormasyon. Pero hindi ko ginawa to para kay tatay lang. Maliban sa utos si Boss Magno, naiirita na ako sa matandang yan Paulit-ulit na lang kasi. Nilapitan niya ang katawan ng matanda. Kaso nga lang naudlot ang balak gawin nang marinig ang boses ni Rolly. Pasensya na Mayong. Nagustuhan ko yung sandata mo Akin na yan kung ayaw mong sumabog ang bungo mo. Wika ni Rolly. Nakatutok ang baril sa ulo ni Mayong. Hindi kumilos ang binata. Itinaas na lamang ang mga kamay. Hoy pare, kala ko ba magkaibigan tayo? Anong ginagawa mo? Kung nagbibiro ka, hindi nakakatuwa. Sino nagsabi nagbibiro ako? Seryoso ko dito. Alam kong may iba sa sandata mo. Amin na! Sinulya pa ni Mayong ang gabay na engkanto. Masama ang titig nito kay Rolly. Huwag mo nang antayin na unahan ka pa niyan. Huwag mong ulitin ang pagkakamali na ginawa ng iyong ama dahil lamang sa isang kaibigan. Alam ni Mayong, hindi talaga nagbibiro si Rolly. Napalunok na lamang ng laway si Mayong. Anumang oras ay puputok na ang armas. Teka kaibigan, baka pwede natin pag-usapan. Ibaba mo yung baril mo. Wala tayong kailangan pag-usapan. Ibigay mo sa akin yung patalim, ganun kasimple. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo kaibigan. Hindi mo magugustuhan ng patalim. Wala ring bisa sa'yo yan. Ibibigay mo ba sa akin o papatayin kita? Akin ang... Hindi natapos ang pagsasalita. Bumulwak ang dugo sa bibig. Kasunod ay ang pagluhod at pagbagsak sa lupa. Pumutok ang mga ugat, dahilan ng agarang kamatayan. Hindi ko na kayang masaksiyan na muling mamatay ang aking ginagabayan dahil mahina ang kalooban sa kanilang kaibigan. Masyado ka namang nagmamadali. Kaya ko naman pakiusapan yun Hindi naman ako mamamatay.
Ako nang tumulong. Ako pa ang masama. Hindi ako naniniwala sa inyong mga tao. Hindi kayo nadadaan sa usapan. Kayo mismo nagpapatayan dahil sa kapangyarihan. Matapos ng kaganapan, wala nang Mang Dionisio na nanggulo sa buhay ni Mayong. Nabawasan din ang isipin, lalo na sa pagigante ng kamatayan ng yumaong ama. Pero lahat ng ito ay bunga ng kabaitan ng kalooban. Sa kabila ng lahat, may panghihinayang sa puso ni Mayong pagdating kay Rolly. Naintindihan niya ang interes nito. Subalit naintindihan din ang intensyon ng gabay. Responsibilidad na gawa ng paraan ang anumang banta laban sa ginagabayan, lalo pat meron na itong karanasan sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin si Mayong sa buhay. Madalas sarili ang inaatupag. Minsan naman, ang tungkuling ginagampanan sa sandatang Kris, ang responsibilidad bilang mananugis. Sa awa ng Diyos at gabay na engkanto, lahat ay napapagtagumpayan. Lahat ng nangangailangan, natutulungan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lucio. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Minsan sa ating kasaysayan, naranasan ng mga tao ang pananalanta ng mga aswang. Sa panahong ding ito, lumitaw ang mga antingero na may kakayahang tugisin at patayin ang mga nilalang na gumagambala sa katahimikan ng mga tao. Sila ang tinatawag na manggaaw. Isang samahan na nagsanay sa lihim na karunungan. Maging ang kaalaman ng mga aswang ay inaral din ng mga ito. Bagay na ipinagtataka ni Lucio. Nang mga panong iyon ay bagong pasok pa siya sa samahan. Kasama ang kapatid na si Naldo. Mas nauna ito sa kanya. Bakit ba kailangan natin pag-aralan ng kaalaman ng aswang? Para saan ba ang mga to? Hindi ba nagsasanay tayo para patayin sila? Tanong ni Lucio. Inaaral natin ang kakayahan ng mga aswang upang malaman ang kanilang kahinaan. Pero mag-iingat ka pa rin, Lucio. Dahil maaari mo ikapahamak ang aral na yan. Unawain mo ng mabuti ang mga nakasulat, lalo na sa mga dasal na ginagamit nila sa ritual. Tugon ni Naldo. Yun na nga ang sinasabi ko. Maaari pala nating ikapahamak ang kaalaman. Bakit pa natin kailangan pag-aralan? Pagdating ng panahon, maunawaan mo din ang lahat ng bagay. Sa ngayon, sundin mo na lang muna ang sinasabi nila Supremo. Nasa ilalim ng superbisyon ni Naldo ang kapatid. Sinama niya ito dahil na rin sa kagustuang matuto ng binata kung paanong pangalagaan ang sarili laban sa mga aswang. Ang dahilan ng mga ito kung bakit sumapi sila sa samahan ay upang makapagiganti. Pinatay ng mga aswang ang kanilang mga magulang. Tumatak sa magkapatid ang matinding galit at malakas na pagnanasang makapagiganti. Nagbabasa si Lucio sa ilalim ng puno. Napansin naman ito ni Mang Fernan, ang kinikilalang supremo at maestro ng magkapatid. Mukhang tutok na tutok ka dyan ah. Ano ba yung binabasa mo? Wika ni Mang Fernan. Supremo, kayo po pala. Inaaral ko po kasi yung mga aral ng aswang. Lalo na tong mga orasyon nila. Total, nandito ko na lang din ho. Pwede ko bang malaman kung bakit kailangan pang pag-aralan yung mga ganitong dasal? Magandang katanungan. Pero hindi ba naipaliwanag sa'yo ni Naldo ang lahat? Ang sabi niya lang ho sa akin, inaaral natin yung mga kaalaman para malaman kung paano natin sila tatalunin. Tama naman ang kapatid mo. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit natin pinag-aaralan ang mga kaalaman nila ay upang malaman ang kanilang kahinaan. Kainaan?
Di ba dapat pugutan lang ng ulo yung mga yan? May mga aswang na kahit putulan mo ng ulo, may kakayahan pa ring mabuhay. Kaya nakasalalay sa kanilang orasyon ang kanilang lakas. Hinahayaan ko kayong pag-aralan ng bawat aspeto ng lihim na karunungan nang sa ganon alam nyo kung saan kayo aatake. Siguro naman sapat na ang lakas ng mutya ko para makapatay ng isang aswang. Hindi lang lakas ang kailangan natin sa laban, Lucio. Kailangan ding gamitan ng utak ang bawat laban. Natahimik ang binata. Sinara ang hawak na aklat. Tumitig ng malayo. Alam kong iniisip mo, bata. Palagi kong sinasabi sa inyo ni Naldo na huwag mong hahayaang manaig ang galit sa puso dahil lalamunin ka nito at mawawala ang totoong dahilan kung bakit tayo nakikipaglaban. Isa lang ang dahilan ko, Supremo. May pagiganti ang mga magulang namin. Hindi kita masisisi kung yan ang nararamdaman mo. Pero tandaan mo ang sinasabi ko, Lucio. Anumang uri ng enerhiya ay pwede mong pakinabangan. Gamitin mo ang negatibong emosyon upang lumikha ng mabuting solusyon. Ang lalim ng Supremo. Pero salamat. Binigyan mo ako ng pag-iisipan. Sige, para hindi matutok ang isip mo sa negatibong bagay. Mauna na muna ako. May gagawin lang kami sa bayan. Kasama ko ang manong Naldo mo. Matapos makipag-usap, umalis na ang Ginoo. Patuloy na nagbasa ng aklat si Lucio hanggang sa hindi na nito namalayang papalubog na ang araw. Tumayo ang binata at nagpunta sa kubo. Nakamoy ito ng masarap na pagkain sa kusina at nakaramdam ng gutom. Bago pa man ito makapasok, natanaw niya si Mang Fernan na nagmamadaling pumunta sa kanyang kubo. Inantay niya itong makalabas at laking gulat ng binata dahil paglabas ng Ginoo, meron siyang dalang sandata. Dali-daling tumakbo si Lucio papunta sa Supremo upang tanungin kung ano ang nangyari. Supremo, ano pong nangyari? Bakit po kayo may dalang itak? May nangyari sa amin habang pabalik kami dito. Naiwan ang kapatid mo sa bayan upang magmanmana. Mga aswang po ba? Tama ka, Lucio. Ito ang unang beses na sumalakay sila sa mismong bayan. Biglang nakaramdam ng galit ang binata nang malamang aswang ang kalaban nila Mang Fernan. Maaari po ba akong sumama? Pakiusap, Supremo. Handa na po ako. Hindi maaari, Lucio. Masyadong mapanganib ang kakalabanin namin. Posibleng mga malalakas na aswangan naroon. Maaari kaming mapahamak. Ayoko masayang ang buhay mo. Ang pangunahing dahilan kung bakit ako sumali sa samahan, makapatay ng aswang. May pagiganti ang mga magulang namin. Wala akong pakialam kahit mamatay pa. Kaya pakiusap, isama niyo po ako. Yan mismo ang dahilan kung bakit ayaw kitang sumama. Hindi pwede ang ganyang prinsipyo, lalo na kung nasa aktwal na laban. Hindi negatibong emosyon ang pinapairal namin, Lucio, kung hindi ang adikaing bigyan ng kapayapaan ng mga tao. Yun din naman ang gusto kong mangyari, Supremo. Kaya nakikiusap ako. Isama niyo na ako. Pasensya na, Lucio, pero hindi maaari. Sige na, kailangan na naming umalis. Dumito ka muna at bantayan ang kuta. Walang nagawa ang binata kung hindi sumunod. Bahagi ng pagsasanay niya ang pagdisiplina sa sarili at pagsunod sa mga nakakataas. Ngunit nanaig ang kagustuhan nitong sumali sa aktwal na laban, kaya dali-dali itong kumuha ng sandata at sinundan si Mang Fernan. Hindi pa nakakalayo ang Ginoo kaya mabilis niyang nahabol. Hindi lumapit si Lucio sa Ginoo dahil alam niya na napakalakas ng pakiramdam nito. Habang naglalakad, napapalingon si Mang Fernan. Alam ni Lucio na nararamdaman siya nito.
Ilang sandali pa narating nito ang bayan. Nakita din ni Mang Fernan si Naldo. Kasalukuyang nag-uusap ang dalawa. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang lumapit. Narinig ang pinag-uusapan. Tamang hinala natin, Supremo. Malakas na aswang nga ang nandito sa bayan. Mukhang kakailanganin natin ng karagdagang mga kasama. Sinabihan ko na ang iba. Anumang oras ay darating na sila. Sa ngayon, alamin natin kung saan sila maaaring sumalakay nang sa ganon maiwasan natin ang malaking sakuna. Masusunod, Supremo. Teka, nasaan nga pala si Lucio? Alam niya bang nangyayari ngayon? Huwag kang magpalata. Alam kong nakasunod ang kapatid mo, pero hindi ko alam kung saan siya nagtatago. Talagang napakatigas ng ulo ng taong yan. Teka, hanapin. Hindi na kailangan. Hayaan mo siya. Ito ang magsisilbi pagsubok. Pero mapanganib ang labang ito para sa kanya. Malakas si Lucio, ngunit hindi niya kabisado ang paggamit ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Dito natin malalaman kung may natutunan ng kapatid mo. Mahabang panahon din ang nakalipas simula nang sumali kayo sa samahan. Ito na nga ba ang kinakatakot ko? Masyadong padalos-dalos ng galaw si Lucio. Yan ang kadalasang dahilan kung bakit siya napapahamak. Hindi matututong lumakad ang isang paslit kung hindi siya madadapa. Bigyan mo ng pagkakataon ng kapatid mo dahil kailangan niyang maranasan ng masaktan o masugatan para matuto. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa nagdatingan ang iba pang mga kasama. Patuloy na nagmasid si Lucio hanggang sa makapagpasya ang pangkat na simulan ang pagtugi sa mga aswang. Naghiwa-hiwalay ang mga ito. Sinuyod ang buong bayan. Patuloy na sinundan ni Lucio ang kapatid ni Mang Fernan. Ilang segundo ang nakalipas. Huminto ang mga ito sa mismong plaza. Naramdaman ni Lucio ang kakaibang enerhiya sa paligid. Natandaan nito ang mga nabasa tungkol sa aswang. Alam ng binata na nasa paligid ang mga ito. Matyagang nagmasid si Lucio sa pagbabakasakaling makakita ng palatandaan ng mga aswang. Ito din ang kauna-unahang pagkakataon na makakarap niya ang totoong aswang. Ilang sandali pa, isang malaking ibon ang napansin ni Lucio. Batay sa mga nabasa nito, gumagamit ng balat kayo ang mga aswang upang hindi makita ang totoong anyo. Sinundan ng tingin ni Lucio ang malaking ibon hanggang sa lumapag ito malapit sa kinakatayuan nila Mang Fernan. Dito na nagsimulang kumilos si Lucio. Marami itong naglakad papunta sa kinaroroonan ng mga kasama. Inantay na sumalakay ang mga aswang. Nagsimulang kumilos ang nilalang. Akmang dadambay na si Naldo. Biglang lumabas ang binata sa pinagtataguan at hinarang ito. Napalingon si Mang Fernan at Naldo dahil biglang nagpakita ang binata. Nakipagbuno ito sa aswang gamit ang kamao. Malalakas sa suntok ang binitawan ng binata at sa bawat pagtama nito ay siya ding pag-uga ng katawan ng kalaban. Sadyang kakaiba ang lakas ng kapatid mo. Ngayon natin malalaman kung magagawa niyang pagtagumpayan ang laban. Walang duda na mananalo si Lucio. Ngunit ang kinakatakot ko, baka mawala siya sa konsentrasyon at tuluyang mabulaan ng galit. Hayaan mo lang. Magtiwala ka sa akin. Kung ano ang pinagdaanan mong pagsasanay, yan din ang ginawa ko sa kanya. Napabuntong hininga si Naldo. Natatakot ito sa maaaring mangyari. Alam niyang hindi sanay sa pakikipaglaban sa mga aswang ang kapatid. Gayunpaman, malaki ang tiwala nito sa pagsasanay na ibinigay ni Mang Fernan. Muling ibinaling ng dalawa ang atensyon sa binatang nakikipaglaban. Bigla itong tumilapon palayo. Mabilis na tumayo si Lucio at tumakbo pasagod sa kalaban. Walang yaka. Tignan natin ngayon kung mabubuhay ka pa sa gagawin ko.
Wika ni Lucio sabay suntok sa nilalang. Tinamaan nito sa sikmura dahilan para mapaluhod. Sinapo ng aswang ang tiyan at patuloy na sumuka. Hinawakan ni Lucio sa ulo ang kalaban habang binubunot ang itak. Napatingin ito sa kapatid at muling nagsalita. Pagmasdan mo, Manong, kung paano kung patayin ng nilalang na umutang sa buhay nila nanay at tatay. Matapos magsalita, itinarak nito ang itak sa leeg ng nilalang. Tuluyang pinugutan ng ulo. Nakita ni Naldo ang galit sa mata ng kapatid. Alam niyang hindi ito mapipigil sa oras na magpakita ang iba pang mga aswang. Tama na, Lucio. Maghulos dili ka. Masisira ang plano ni Supremo. Hindi, Naldo. Hayaan mo ang kapatid mo. Gaya ng sinabi ko, ito ang magiging batayan kung may natutunan siya sa lahat ng itinuro ko. Wika ni Mang Fernan. Dahil sa nangyari, naglabasan ang mga kasama ng aswang na pinatay ni Lucio. Pinaikutan sila ng mga ito. Dali-daling bumunot ng sandata si Naldo. Hinarap ang mga kalaban. Kaso nga lang laking gulat ng dalawa dahil biglang sinalubong ni Lucio ang mga ito. Gamit ang tangang mutya, isa-isa nitong ibinalibag ang mga kalaban. Hindi ito nakakaramdam ng pagod kahit gaano pa karami ang humarang sa kanya. Hindi siya natitinag. Ramdam ni Naldo ang galit ng kapatid sa bawat suntok. Hindi nito tinitigilan ang mga kalaban hanggat hindi nagpupulasan. Matapos ang laban na natiling nakatayo si Lucio, humahangos. Literal na umuusok ang katawan. Bagyang natakot si Naldo sa kapatid dahil alam niya ang susunod na mangyayari. Ito na ang kinakatakot ko, Supremo. Sa oras na masobrahan sa galit ang aking kapatid, wala nang makakapigil sa kanya. Ito ang sumpa na dala ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Ganun ba? Tignan natin. Iba ang nakikita ko sa kapatid mo. Maya-maya huminga ito ng malalim. Tuluyang kumalma. Hindi inaasahan ni Naldo ang sumunod na mangyari. Naglakad palapit sa kanila si Lucio nang nakangiti. Ano, Manong? Naniniwala ka na ba? Hindi na masama. Mahusay, Lucio. Pinatunayan mo lang na estudyante nga kita. Magaling ang ginawa mo. Kailangan lang ng kaunting kontrol pero magaling ka. Kahit papano nagawa mong makipaglaban nang hindi pinangungunahan ng galit. Sinabi ko naman sa iyo, Supremo, na kaya ko makipaglaban sa mga aswang. Kailang tong walang bilib sa akin eh. Alam ko ang taglay mong lakas. At walang pagdududang mananalo ka sa laban sa mga aswang. Ngunit ang kinakatakot ko, pangibabawan ka ng galit at tuluyang lamunin ang isipan mo. Hindi yung mangyayari yun. Kahit papano, tinatandaan ko ang disiplinang itinuro nyo sa akin. At saka pasensya na po kayo kung sumunod ako kahit ayaw nyo. Ayos lang. Ang totoo niyan alam kong susunod ka. Kaya minabuti ko na lang na gamitin ang pagkakataon para subukan ka. Ha? Alam nyong nakasunod ako? Oo. Alam ko rin kung saan ka banda nagtatago. O siya, bumalik na tayo sa kuta. Siguradong naroon na rin ang mga kasama natin. Hindi makaimik si Naldo dahil sa mga nangyari. Hindi niya inasahan na magagawang pagtagumpayan ng kapatid ang pagsubok ng kanilang maestro. Gayunpaman, masaya ang binata dahil sa wakas. Napatunayan ni Lucio na karapat dapat siya sa tiwala ng kanilang pinuno. Sa susunod na mga lakad, siguradong tayo na magkasama. Kaya huwag kang pasaway. Opo, Manong. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Nasa likod mo lang ako. Gayon din ako, Lucio. Gaya ng pangako natin, walang iwanan. Siyempre naman. Tayo na nga lang ang naiwang magkasama. Mag-iiwanan pa ba tayo?
Halika na. Nagugutom na ako eh. Ano kaya makakain natin sa kusina? Sa pagdaan ng mga araw, kasama na si Lucio sa mga operasyon at sa pinagsamang lakas ng magkapatid. Maraming aswang ang napilitang umalis sa lugar. Sa pag-aakalang payapa na ang lahat, nagpa siyang magpahinga ang ilan sa kanilang mga kasama. Tanging si Lucio at Naldo ang naiwan sa kuta, kasama si Mang Fernan. Bakit hindi muna kayo magliwaliw? Tahimik naman ang bayan. Wala naman po kaming alam na pupuntahan eh. Isa pa, magsasayang lang kami ng oras. Mas mabuti na po yun nandito kami sa kuta para kahit papano handa tayo. Mamaya bumalik yung mga kalaban eh. Sa mga nangyari, malabong mangyari yon. Kung sakaling bumalik man sila, hindi lantaran gaya ng dati. Salamat sa inyong dalawa. Dahil tinubuan ng takot ang mga aswang. Ayoko lang din magpakampante, Supremo. Hindi natin alam ang galaw ng mga aswang na yan. Maaaring nag-aantay lang sila ng tamang pagkakataon para muling sumalakay. Tama si Manong Naldo, Supremo. Batay sa mga napag-aralan ko, hindi basta papalampasin ng mga aswang ang kahihiyang sinapit nila. Malaki na nga ang pinagbago mo. Umunlad ka pa lalo, Lucio. Magaling. Sa wakas, nagbunga din ang pagtuturo ko sa'yo. Kayong bahala. Sige na, magpapahinga na ako. Bago pa man makapasok ng kubo si Mang Fernan, may dumating na kasama, sugatan, at halos hindi na makapagsalita. Anong nangyari sa'yo, Minggoy? Bakit sugatan ka? Nasa na mga kasama mo? Wala na sila, Supremo. Sinalakay kami ng mga aswang habang nasa daan pabalik ng kampo. Napag-alaman namin, naghahanda sila sa pagsalakay dito. Natunugan ng mga lintik ang isa sa mga kasama ko. Napakadami nila. Higit ang bilang kaysa sa nauna. Kaya wala kaming nagawa. Sinubukan naming tumakas, pero napatay ang ilan sa mga kasama ko. At ang iba naman, nagsipagtago. Ako na lang mag-isang nakarating dito ng buhay. Pero mukhang hindi na ako magtatagal, Supremo. May laso ng kuko ng aswang na nakalaban ko. Paralisado ang kaliwang bahagi ng kamay ko. Magpahinga ka at magpapatawag ako ng manggagamot. Naldo, Lucio, alam niyo na ang gagawin. Sinasabi ko na nga ba? Talagang nag-aantay lang sila ng pagkakataon. Sinamantala ang pagiging kampante ng kilusan. Humanda sila. Sa oras na tumungtong ang mga yun sa lugar na ito, hinding-hindi ko sila titigilan. Matapos ang pag-uusap ay dali-daling naganda ang dalawa. Kanya-kanyang kuha ng sandata. Muling bumalik sa labas ng kuta upang salubungin ang paparating na puwersa ng kalaban. Hindi biro ang labang kakarapin natin. Kulang tayo sa bilang, kaya kung sakaling hindi natin kayanin ang laban, walang masama kung tatakas kayo. Anong sinasabi mo, Supremo? Nakalimutan mo na ba kung sino mga kasama mo? O nga naman, Supremo. Ibabalik ko yung sinabi mo sa amin. Tiwala, Supremo. Hindi ka namin iiwan. Alam kong malakas kayong magkapatid. Pero hindi lang iilan ang kalaban natin. Daan-daan sila. Alam namin, Supremo, at gaya ng sinabi ko sa'yo, kung mamamatay man kami sa labang ito, ikalulugod namin. Ito ay marangal na kamatayan para sa kapakanan ng nakararami. Kung ganon, naway pagpalain tayo ng Diyos. Mag-ingat kayo. Nandito na sila. Lucio, Naldo! Naglabasan ang mga kalalakihan na walang pang-itaas na damit. Nanlilisik ang mga mata. Gigil na gigil. Bumunot ng itak ang tatlo. Nagantay na kumilos ang mga kalaban. Maya-maya ay lumusob na ang mga ito. Ngunit hindi nila nagawang makalusot sa depensang nakapalibot sa kuta. Ilang minuto lang ang itatagal ng depensang yan. Sapat lang para makatakas tayo. Pero mukhang wala kayong planong umatras. Tama ka, Supremo. Hindi kami atras.
Hayaan natin sila makapasok para matapos na ang lahat ng ito. Ilang minutong nakalipas, tuluyang bumagsak ang depensa ng kuta. Isa-isang nakapasok ang mga aswang. Sinalubong ito ng magkapatid sa pangunguna ni Naldo. Taglay ng binata ang kakaibang bilis dahil sa tangan nito na pangil ng kidlat. Nakasunod naman sa kanya si Lucio. Bawat aswang na nakakapasok sa kuta, hindi na nakakalabas ng buhay. Tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ng mga ito. Hanggang sa tila kumalma ang mga kalaban, huminto na rin ang pagpasok ng mga aswang sa kuta. Ano na? Yun na ba ang kabuang bilang nila? Sandali lang, hindi pa tapos ang laban. Masama ang kutob ko sa biglaang pagtigil. Yun din ang iniisip ko, Supremo. Humanda ka, Lucio. Mukhang may mas malakas pang darating. Maya-maya ay biglang nawasak ang bahagi ng koral na nagsisilbing harang ng kuta at 3 nilalang ang pumasok. Mukhang ito na ang pinakamalakas sa mandirigma. Sa palagay ko nga, mapapalaban tayo ng gusto dito. Sinugod ito ni Lucio. Malakas sa suntok ang binigay sa unang nilalang. Hindi naman nagpahuli ang dalawa. Gamit ang mataas na antas ng kakayahan sa Tigalpo, pinigilan ni Mang Hernan ang isa sa mga kalaban. Samantalang si Naldo naman, hinarap ang isa pa. Hindi alintana ng 3 ang lakas sa taglay na mga kalaban. Sa halip na matakot ay mas nabuhayan pa sila ng loob dahil isinasaalang-alang nila ang kaligtasan ng nakararami. Gumagante ng atake ang mga aswang. Ngunit dahil sa mga kalamang taglay, nagagawa nila itong iwasan. Natuwa si Mang Fernan sa ipinapakita ng magkapatid, lalo na kay Lucio. Inakala ng Supremo na tuluyan na itong mabubulagan ng paggiganti. Kaso nga lang kabaliktaran ang nangyari. Hindi nagtagal, nagawang talunin ni Mang Fernan at Naldo ang kanilang mga kalaban. Naiwan na lang ang katunggali ni Lucio. Mukhang kailangan ng tulong ni Lucio. Malakas ang isang yan. Halika, Supremo. Tulungan natin ang kapatid ko. Akmang susugod na sana ang dalawa. Kaso nga lang sumigaw si Lucio. Diyan lang kayo. Akin ang isang to. Malakas ang loob mo, bata. Hindi mo kilala kung sino ang karap mo ngayon. May angking kang lakas. Ngunit sa palagay mo ba, sapat yan para talunin ang kagaya ko? Nagawa akong pabagsakin na mas marami pang kauri mo. Kaya masisiguro ko, hindi ka na rin magtatagal. Ibahin mo ko sa kanila, bata. Ang mga nakaharap mo ay pawang pangkaraniwang aswang. Ako ang pinuno. Hindi ako malalagay sa ganitong posisyon kung wala akong sapat na lakas upang ilagay sila sa dapat kalagyan. Sinasabi mo bang ikaw ang pinakamalakas sa kanila? Bakit hindi natin subukan? Hindi yung puro kasalita. Muling sumugod si Lucio. Sunod-sunod na suntok ang binigay. Sinasalag ng kalaban ang mga atake ng binata. Ngunit nararamdaman nito ang tindi ng mga tama sa kanyang katawan. Bagyang umatras ang nilalang at sinapo ang braso. Anong problema? Akala ko ba ikaw yung pinakamalakas? Bakit pakiramdam ko nakikipaglaro ka lang sa akin? Seryosoin mo naman. Masyado kang mayabang para sa isang mortal na nagtatanga ng mutya. Huwag kang magpakampante. Hindi mo alam ang saklaw ng aking kakayahan. Kanina pa ako natutuliling sa mga sinasabi mo. Pwede bang tapusin na natin to? Kung yan ang gusto mo, ngayong gabi, wawakasan ko ang buhay niyong lahat. Mabilis na naglaho ang aswang sa paningin ni Lucio. Ganun pa man,
Napakalakas ng pakiramdam ng binata. Nalaman nito kung saan susunod na aatake ang kalaban. Sumuntok ang aswang mula sa likod ni Lucio. Kaso nga lang nagawa niya itong saluhin. Gamit ang kaliwang kamay, marahang itinulak ni Lucio ang kalaban. Hindi to makapaniwalang nagagawa siyang patrasin ng binata. Ngumiti ng nakakaloko si Lucio. Hinawakan ng maigpit ang kamay ng aswang at buong lakas ay hinampas sa lupa ang kalaban. Ramdam ang pagyanig ng paligid nang tumama ang katawan nito sa lupa. Kung pangkaraniwang tao lang ang kalaban ni Lucio, malamang nagkandalasog-lasog na ang buto niya na. Pasalamat na lang ako na sa panig natin ang kapatid ko. Nakakatakot ang lakas ni Lucio Supremo. Muling nabaling ang atensyon ng dalawa sa kalaban ng binata. Tumayo ito at muling sumugod. Sa pagkakataong iyon, binunot ni Lucio ang kanyang itak. Sinalubong ng taga ang kalaban. Tinamaan ito sa tagiliran, dahilan para mampahinto sa pagkilos. Biglang sumambulat sa lupa ang lamang loob ng nilalang. Ni Sainagap. Hindi nito akalaing tatablan siya ng sandatang gawa sa tao. Ano, nagulat ka? Pasalamat ka, binigyan pa kita ng ilang minutong pagkakataon para mabuhay. Pero ngayon medyo napapagod na ako sa paglalaro eh. Tatapusin ko na to. Inihagis ni Lucio ang itak paitaas. Napatingala ang aswang. Nakita nitong sinalo ng binata ang sandata. Nang tumingin siya kay Lucio, nakaumang na sa kanyang leeg ang talim ng itak. Pinahanga mo ko tao. Sa buong buhay ko, isang tao ang kayang tumapat sa isang totoong gabunan. Walang kwenta ang paghanga mo. Dahil hinahatulan na kita ng kamatayan. Hinila ni Lucio ang itak. Dahilan para malaslas ang leeg ng aswang. Ito ang tuluyang tumapos sa buhay ng nilalang. Dinampot ng binata ang ulo nito at tinaas. Naglabasan ang ilan pa nitong mga kasama at natakot nang makitang patay na ang kanilang pinuno. Isa-isang nagpulasan ang mga ito hanggang sa tuluyang naglaho. Sa wakas, naipagiganti ko si nanay at tatay. Pero hindi pa dito natatapos ang pakikipaglaban namin ni Manong. Asahan niyo, mas marami pa kaming buhay na masasalba. Matatahimik na kayo dyan sa kabilang buhay. Bagaman hindi nila nagawang ubusin ang mga aswang, isinumpa ng magkapatid na hindi sila titigil hanggat may mga nabubuhay na aswang at merong nagtatangka na sirain ang katahimikang kanilang pinangangalagaan. Ipinagpatuloy ng mga ito ang adhikain dahil alam nila na hindi mawawala ang mga aswang sa mundo. Ngunit kahit papano, malaki ang pasasalamat ng mga tao, hindi na malala ang panggagambala ng mga aswang. Masaya ang magkapatid sa kinalabasan ng kanilang sakripisyo. At sa paglipas sa mga taon, ipinasa ang mga kaalaman sa bagong henerasyon. Kaalaman na nagmula sa magkapatid na Manggaaw. Kumusta mga kabayan? Update lang kung paano mag-order ng pabasa, pamana at basbas using other payment option. Pwedeng GCash or iba't iba pa. Panoorin yung video mga kabayan. Pero bago yun, pakita ko sa inyo yung pabasa, pamana, basbas ko. Yung pabasa ko more on, nung nabasa ko siya more on, be ready sa mga challenges na paparating sa buhay. Kasi kasabay nung challenges na yun mga kabayan ay yung pag-produce ng bagong ako. Yung mas magaling, mas successful, saka mas pulido. Doon umiikot yung pabasa ko. Kaya yung pamana sa akin, eto, sobrang ganda. Yung bato na to nakakatulong to mga kabayan for decision making ko para mas kalmado, mas sharp ang isipan, at mas composed. Yan siya. Ito yung akin, kasi ito naman yung basbas, nandito yung pangalan ko sa loob. Ngayon, paano mag-order niyan mga kabayan? First, visit yung www.likamerchandise.com. Pagka-visit, ito yung lalabas. Hanapin nyo lang yung pabasa, pamana. Punta kayo sa View All, tapos nasa page 2. Pagpunta sa page 2, ito siya, pabasa, pamana, basbas. Tap nyo yan. Okay? Then, pindutin nyo, makikita nyo dyan, PayPal.
or more payment options, add to cart niyo muna. Pagka add to cart, check out. Pakiantay lang. Okay. Pagka-check out mga kabayan, i-fill out nyo lang yung mga information na nandito. Okay? Pagka-fill out nyo yan, piliin nyo yung payment by send it. So pagka-payment dyan, pay now. Pagkalagay sa pay now, lalabas ito. Yan, pwede na kayong pumili. Ano ba kayo? LBC, e-wallet, Paymaya, GrabPay, Cebuana. Lahat yan pwede. Doon lang kasimple mga kabayan ko. At syempre, so far meron na tayong order na 50. Yeah, na-reach na natin yung 50 orders as of now. Pero may mga nag-request uli, syempre para walang tampuhan at matagal kasi ito bago bumalik. Magbubukas pa ako ng slot for 10 pieces only. Pwede kayo mag-order ngayon hanggang bukas na lang mga kabayan. Or yeah, ngayon hanggang bukas na lang para masama na namin siya. Kasi matatanggap nyo pa yan. Kung October ngayon, November nyo pa siya matatanggap. After ng araw na to, magpa-file na kami, i-kontakin na namin lahat ng order para hingin yung pangalan at birthday ninyo. Para sa lahat na interesado kabayan, visit nyo na ang www.likamerchandise.com.